Sa loob ng 5 minuto, maghahatid ng balitang totoo. Sa DZKM, narito ang Radyo Kabiteño. Ito ang 825. Isang pagpalang araw, Pilipinas. Ako si Odi Avila. At ako si Rhea Diaz. Ito ang Radyo Kabiteño. Laging alerto. Subok at totoo, DZKM 825, nandito na. Para sa mga naglalaki ng balita. Unang dose ng modernong COVID-19 vaccine sa bansa, dumating na. Dating Pangulong Noynoy Aquino pumanaw na. Manny Pacquiao, sinampahan ng kaso dahil sa paglabag nito sa kontrata. Thai BL series na I Told Sunset About You, tampok sa mga Filipino BL fans. At ngayon, para sa mga detalye ng balita. Bagong balita na naman para sa ating bansa. Nagkaroon na ng supply ng bakuna ng COVID-19 noong nakaraang linggo. Ibalita mo, Kylie Murillo. Noong nakaraang linggo lang nang dumating ang unang dose ng Moderna COVID-19 vaccine sa bansa, inilapag ito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 bandang alas 11 ng gabi. 249,600 doses ng vaccine ang dumating sa bansa. 150,000 dito ay galing sa gobyerno at 99,600 ang binili ng pribadong sektor na pinangungunahan ng International Container Terminal Services Incorporated. Sinabi ni Secretary Carlito Galvez Jr. sa isang panayam na mahalaga ang bakunang nasa bansa. Nadadagdagan ang kumpiyansa ng mga Pilipino lalo na't pangalaw ito sa pinakagamit na bakuna ng maraming bansa. Ito ang update para sa ating national news. Abangan na iba pang mga balita. Kylie Murillo, balik niyo dyan sa studio. Nitong nakaraang linggo, dating Pangulo na si Noynoy Aquino pumanaw na at posibleng magbago ang takbo ng halalan sa 2022. Jaril Castro, ibahagi mo. Hunyo 24 noong Webes na magsimulang kumalat ang balita na wala na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon sa kanyang pamilya, renal disease ang sanhi ng pagkamatay ni Pinoy sa edad na 61. Marami ang nagulat sa balita, lalo na ang mga Pilipinong sumusuporta sa kanya mula simula ng kanyang termino bilang Pangulo. Dahil sa balitang ito, posible magbago ang takbo ng halalan 2022. Samantala noong Hunyo 26, inilibing si Pinoy noong Sabado sa Manila Memorial Park, Parañaque City sa tabi ng libingan ng mga namayapang magulang na si dating Pangulong Corazon Aquino at dating Senador Benigno Aquino Jr. Jaril Castro, nag-uulat ng balita dito sa loob ng ating bansa. Sumabaybay lang dahil magbabalik ang Radyo Kabiteño pagkatapos ng maikling patalastas. Ikaw ba ay binubuli? O di kaya tambak ng gawain sa bahay at paaralan? Iniwan ng jowa? Ayaw makisama at gusto mapag-isa? Makinig at tandaan ang mga sumusunod. Alam mo ba na ang mental illness ay umaapekto sa mental health? Bawat taon, halos 50% ng mga kabataan ang mga nakakaranas ng depresyon at anxiety. Kaya, upang maiwasan ang mga ito, Una, subukan pag-usapan ng iyong damdamin at ipasa ng maayos ang iyong stress. ngalawa, panatilihin ang isang malusog na estilo ng buhay gaya ng pakikiisa sa malusog na mga gawain o libangan. Pangatlo, magkaroon ng bukas at positibong saloobin sa depresyon. Oras, alas 10 ng umaga. Hatid sa iyo ng himpilang ito, Radyo Kabiteño, DZKM 825. At kami nagbabalik. Para sa balitaang sports, ibalita mo na, Ayla Albiz. Naghahanda na ang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao para sa laban niya kay Errol Spence Jr. ngayong Agosto. Sinampahan naman siya ng kaso ni Combat Sports Manager Odi Atar dahil umano sa paglabag nito sa kontrata. Sabi naman ni para DGM lawyer Attorney Jed Bursten na milyon-milyon dolyar na ang nawala sa ekonomiya ng para DGM para lang makasuhan si Pacquiao, at sabi din niya na hindi na mabilang ang pinsala at mga paglabag na nagawa nito. Nagsampa man ang para DGM Sports ng breach of contract, minamaliit lang ito ng abogado niya. Sinabi din na hindi ito uusad sa korte at iginiit ng kampo ni Pacquiao na walang legal na basehan ng parata ng para DGM. Ayla Albiz, hatid ang nag-iinit na balita sa sports. Balik dyan sa studio. Salamat Ayla sa hatid mong sports news. Para naman sa showbiz balita, anong mga kaganapan, Kim Sarte? Ang
sikat na Thai BL series na I Told Sunset About You na ngayon ay mapapanood na ng mga Filipino BL fans sa wikang Tagalog sa Pop TV. Ang BL series na Itsay na gawa ni Nadaw Bangkok at Line TV ay umiikot sa kwento ng dalawang magkahiwalay na magkaibigan na sina Tevelkin at Ohaw Pipi na nagtagpo sa isang Chinese language sa paaralan bilang paghahanda sa pagpasok ng universidad. Hindi man sila nakapag-usap ng maraming taon, ngunit ang kanilang muling pagtatagpo ay hindi sinasadyang makahukay ng mga komplikadong damdamin na humahantong sa kanilang pagtuklas sa kanilang mga sarili. Ang 5 episode ng series ay minahal ng mga tao galing sa iba't ibang panig ng mundo na pinangalan ng isa sa pinakamahusay na BL series. Naghabag ng walang ending para sa bagong magte-trending, Kim Sarte para sa Balitang Showbiz. Mula sa buong puwersa ng DZKM, yan ang mga balitang handog namin para sa inyo. Muli, ako si Odi Avila. At ako naman, si Bea de Asis. Magandang araw, Pilipinas!